Gabi po muli, tayo ay aawit. Amen. Lagi po tumayong lahat. Atin pong parangalan ang ating Panginoon. Lahat po maging mga naka-online, samahan nyo kami. Umawit po tayo at atin pong itaas ang ating tinig sa Panginoon. Narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Amen. Let's sing this song, He Keeps Me Singing. Amen. May awit sa puso ang mga anak ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. The first verse na. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear that I am with thee, peace be still. In all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. It's fulfilled my life with pain. Jesus went across the broken streams, stirred and tumbling boards again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Resting on the riches of His grace, resting in His filtering wings, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Come on, sing on! Jesus, Jesus, Jesus in my heart, sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Count your blessing. Amen. Are you blessed by God? Say amen. Amen. Let's sing the song. First verse. When upon life's billow you are tempest tossed, when you are discouraged, taking for His load, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. You are never burdened like the load of care. Does His cross feel heavy, you are called to bear. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Come on! Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. When you look at others with their hands and gold, think the Christ has promised you was built and told. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or a home on high. Come on! Your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. I believe lahat tayo may ginawang Diyos sa buhay natin. Amen. Dwelling in Beulah land. Amen. Far away the noise of tribe upon me.
Amen. I shall not be moved. Dapat lamang po na ang mga anak ng Diyos hindi matitinag, lalo na sa gawain ng Panginoon, sa larangan ng paglilingkod. Amen. I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. In my Christ abiding, I shall not be moved. In His love and hiding, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. All the praise. I shall not be moved. Sing on. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. Last verse now. If I trust Him ever, I shall not be moved. He will fill me never, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, Lord, I shall not be moved. On the verse now. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree is planted by the waters, Lord, I shall not be moved. All the people say, Amen. Tayo po'y dadako sa ating opening prayer. May I call our beloved pastor to lead us in opening prayer. Amen. Tayo po magpasalamat sa Panginoon, ang maraming Diyos. Kami po ay labis-labis nagpapasalamat sa inyo sapagkat kami ay narito hanggang ngayon, hindi dahil ng aming sariling mga kakayanan o kagustuhan. Amen. Gustuhin man namin, ikaw po ang nagpapasya ng bawat sandali ng aming buhay. Kaya't kami po lahat ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat aming tinatanggap ang mabubuting bagay mula sa inyong kagandahang loob. Kami po ay namamangha sa iyong kadakilaan sapagkat hindi kayang lamanin ng aming pangunawa kung gaano ka kadakila sapagkat ikaw ay walang hanggan. Hindi ka namin nakikita, hindi ka namin lubos-lubos na makikilala maliban sa ipinahayag mo mula sa iyong salita. At kahit ang iyong salita ay hindi pa namin lubos kayang unawain. Kaya't ang iyong kadakilaan o Panginoon ay tunay na lampas sa aming kayang unawain. Ngunit kami nagpapasalamat, sapat ang ipinaunawa mo upang hindi kami sumamba sa hindi naman mga Diyos sa kalikasan, kundi sa iyo lamang nakarapat dapat lumikha ng lahat at siya ang pinagmumula ng lahat ng pangangailangan. At ikaw po ang nagbigay ng iyong bugtong na anak upang siyang tumubos sa amin sa aming mga kasalanan. Salamat po sapagkat kami pinapag-isa sa dugo ng iyong anak, tinipon kami ng iyong banal na espiritu at ng iyong salita upang mabuo bilang isang iglesia upang paglingkuran ka sa aming kapanahunan. Kaya hiling namin, gabayan niyo kaming patuloy, maging mga kapatid namin nasa iba't ibang lugar. Ingatan mo po sila sa iba't ibang gawain at gampanin. Kami po ay sama-samang mag-alay ng lahat ng aming ginagawa kung ano ang marapat po sa iyong kadakilaan. Salamat po ng marami sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang aming bayan na patuloy na maging malaya. Tulungan niyo po kung ano man ang mga kakulangan, kung ano man ang mga kaguluhan, kung ano man ang mga pagkakamali, pagmamalabis o pagkukulang sa aming pamunuan. Tulungan niyo po at bigyan ng karunungan sapagkat walang taong hindi nangangailangan ng iyong tulong. Kaya ingatan mo rin po mga kapatid naming may karamdaman. Inyo po silang pagalingin, palakasin, sama-sama kaming makapaglingkod sa inyo. Inaalala namin ang coming anniversary ng Christ Baptist Church Hong Kong. Bless niyo po sila Pastor Eloy sa kanilang gagampanan this coming Sunday. Marami po mga ligtas at madami po mapuno ang kanilang lugar. At ikaw na po magpala na sila'y madagdagan ng mga
magtatapat na maglilingkod din po sa iyo. Dalangin namin ang mga missionaries ng Christ Baptist, ingatan mo po sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas at sa labas po ng aming bansa. Maraming salamat po sa malayang gabi ng panambahan kasama ng maraming mga simbahang tapat sa inyo na nagkakatipon din ngayon o kaya sa mga ibang araw na darating. Dalangin namin lalo na ikaw ang umakay sa amin upang hindi kami malihis, kundi bagkos pagpalain ang iyong pangalan. Pagpalain niyo rin man po ang mga ngaral ngayong gabi. Ikaw po magpala sa lahat ng makikinig ng iyong salita. Ikaw na po ang mataas sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ang lahat na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. 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 Maraming salamat po. Magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Nasa aklat po tayo ng Salmo, Book of Psalms, chapter 28, 1-9, and chapter 29, 1-11. So 2 chapters, maikli lang po ang bawat kapitulo. Pero narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y muli magbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Psalms, chapter 28, verse 1-9, at sa Book of Psalms, chapter 29, verses 1-11. Salitan po nating basahin at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Sa iyo, O Panginoon, tatawag ako, bato ko. Huwag kang magpakabingi sa akin. Baka kung ikaw ay tumahimik sa akin, ako'y maging gaya nila na bumaba sa hukay. Dinggin mo ang tinig ng aking mga panaing pagka ako'y dumadaing sa iyo. Pagka aking iginagawad ang aking mga kamay sa dako ng banal ng sanggunian sa iyo. Huwag mo akong agawin na kasama ng mga masama at ng mga manggagawa ng kasamaan na nangagsasalita ng kapayapaan sa kanilang mga kapwa, ngunit kasamaan ay nasa kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng ayon sa kanilang gawa at ng ayon sa kasamaan ng kanilang mga gawain. Gantihin mo sila ng ayon sa kilos ng kanilang mga kamay. Bayaran mo sila ng ukol sa kanila. Sapagkat ayaw nilang pakundanganan ang mga gawa ng Panginoon, ni ang kilos man ng kanyang mga kamay. Kanyang ibabagsak sila at hindi sila itatayo. Purihin ang Panginoon sapagkat dininig niya ang tinig ng aking mga pananaing. Ang Panginoon ay ang aking kalakasan at ang aking kalasag. Ang aking puso ay tumitiwala sa Kanya, at ako'y nasakluluhan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam, at aking pupurihin siya ng aking awit. Ang Panginoon ay kanilang kalakasan, at siya'y kuta ng kaligtasan sa kanyang pinahiran ng langis. Iligtas mo ang iyong bayan, at pagpalain mo ang iyong pamana. Naging pastor ka rin naman nila, at alalayan mo sila magpakailanman. Mangagbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog. Sa makatuwid bagay ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan. Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga sidro. Oo, pinagpuputol-putol ng Panginoon ang mga sidro ng Libano. Kanya namang pinalulukso na gaya ng guya. Ang Libano at Siryo na gaya ng mailap na guyang baka. Humawi ng liyab ng apoy ang tinig ng Panginoon. Niyayanig ng tinig ng Panginoon ang ilang niyayanig ng Panginoon, ang ilang ng Kades. Pinapanganak ng tinig ng Panginoon ang mga usa at hinuhubdan ang mga gubat at sa kanyang templo ay nagsasabi ang bawat bagay, kaluwalhatian. Ang Panginoon ay naupo sa baha na parang hari. Oo, ang Panginoon ay nauupong parang hari magpakailanman. Sabay-sabay po tayong lahat. Ang Panginoon ay magbibigay kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng Panginoon at maaari na po tayong makaupo.
He's everything He said that He would be. The finest words I know could not begin to tell just how much Jesus really means to me. For He is more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He is everything that my soul ever longed for. Everything He's promised, and so much more. More than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. I stand amazed when I think the King of Glory would come to live within the hearts of men. I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am, for He is more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for. Everything He's promised, and so much more. More than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's everything that my soul ever longed for. Everything He's promised, and so much more. More than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful, more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's more than wonderful to me. Amen. Yun ang magandang masabi ng bawat isa sa atin. Personally, talagang tayo ay tagahanga na mamangha sa kadakilaan ng Diyos. Pagka hindi tayo namamangha sa Diyos, ibig sabihin, hindi natin iniisip ang Diyos.
Pero pag iniisip natin, kinikilala natin sa salita ng Diyos, mamamangha tayo, no? Sa totoo lamang, yung mga ginawa ng Diyos, hindi pa natin alam. Ang dami nating hindi alam na ginawa ng Diyos. How much more yung gumawa? Kung namamangha tayo sa ginawa niya, lalong kamangha-mangha yung gumawa. Amen? Tama, di ba? Sabi nga, kung maganda yung bahay, lalong mahusay yung gumawa ng bahay na yan. Lalong kahanga-hanga yung gumawa ng bahay. Kaya salamat sapagkat meron tayong salita ng Diyos na hindi natin siya makikilala kung hindi ang Diyos nag-reveal ng kanyang sarili sa atin. Ha? Ngayon, meron po ditong talata sa John 17:3. Minsan, na nagiging tanong po ito ng iba. John 17:3, pakitingnan natin yan. John 17:3. Kasi minsan, nagiging palaisipan, nagiging tanong po ng iba, na bakit daw ganito. Kaya yung iba nagtatanong, nalilito pa. Siyempre, pagka mga bata pa sa pananampalataya, minsan nahihirapan sila na unawain. Pero ito po ay simple. Sabi ng John 17:3, sabi diyan, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Kaya, ang pakilala ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama, the only true God. So, kung siya man ay tinatawag na Diyos, hindi siya yung tunay na Diyos. Yun ang paniwala ng iba. Kasi meron talagang only true God. Only. Pagka sinabing only, siya lang, ikaw lang, wala nang iba. Ano? At ito ang life eternal, yung makilala kanila. The only true God. At si Jesus Christ na iyong isinugo. Kaya, isa lang nga ba ang Diyos? Ang Ama lang ba ang Diyos? Ang Anak ay hindi? Ang Banal na Espiritu ay hindi? Well, si Kristo po, pagka nagsasalita sa tatlong paraan, yung tatandaan natin. Minsan nagsasalita siya bilang tao. Minsan nagsasalita siya bilang Diyos. Minsan nagsasalita siya bilang Diyos na nagkatawang tao. Kaya yun ang ano niya. So, pagka sinabi niyang, parang sinasabi niya rito, hindi siya Diyos, nagsasalita siya bilang tao. Kaya hindi niya inaangkin yung pagka-Diyos. Kasi siya nagsasalita bilang tao. Halimbawa, sinabi niya, ako'y nauuhaw. Nagsasalita siya bilang tao. Kasi ang tao nauuhaw, ang Diyos hindi. No. Pero pagka sinabi niyang, ako at ang Ama ay iisa, nagsasalita siya bilang Diyos. Pagka sinabi niyang, paano kung makita ninyo na ako'y bumalik kung saan ako galing, siya nagsasalita bilang Diyos na nagkatawang tao. Kasi babalik kung saan siya galing eh. Kaya yung mga tao na parang dalawa lang ang pagpipilian, Diyos at tao, pag hindi ka Diyos, tao ka, pag tao ka, hindi ka Diyos. Hindi naman sinasabi ng Bible na ang Diyos hindi pwedeng magkatawang tao. Pero sinasabi ng Bible, ang Diyos ay hindi tao. Hindi sinasabing hindi siya magkakatawang tao. Amen? Ang Diyos ay hindi tao at ang tao ay hindi Diyos. Pero ang Diyos pwedeng magkatawang tao. Pero ang tao, hindi pwedeng magpaka-Diyos. Pwedeng magpakabait. Pero hindi pwedeng magpaka-Diyos. Amen? So, salamat po sapagkat tayo ay naliwanagan. Okay, tingnan niyo po ito. Sabi, ang Ama, ang tunay na Diyos. Okay? Punta kayo sa 1 John, chapter 5, verse 20. Ito naman kayo sa 1 John. 1 John, chapter 5, verse 20. Yan naman to. Ano naman ang nakalagay dyan? 1 John 5:20. Ito naman ang Panginoon, sabi niya. And we know, sabi ni John, that the Son of God is come and had given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God.
Sino daw yung true God? Jesus Christ. Sabi naman ni Jesus Christ, He is the true God. Sabi naman ni John, He is the true God. Na? So, kasi nagsasalita si Kristo sa John 17:3 bilang tao. Hindi niya itinataas yung kanyang sarili, hindi niya inaaring pagkapantay niya sa Diyos. Tinataas niya yung kanyang Ama. Kaya sabi niya, He is the true God. Ito naman si John, pinapakilala naman si Jesus. Sabi niya, He is the true God. Kaya sino talaga ang true God? Kaya nga sinasabi ng Bible na sabi ni Jesus, I and my Father are one. Iisa kami ng kalikasan. Isa kami ng pagka-Diyos. Kaya sa Philippians chapter 2, go to Philippians chapter 2. Punta kayo sa Philippians chapter 2. Para hindi kayo yung iba na nangangailangan pa ng karagdagang paliwanag. John chapter 2, Philippians chapter 2, verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God. So pag sinabing in the form of God, ibig sabihin siya ay in the spirit form. Because God is a spirit. Ngayon ang sabi ng Bible, who in the form of God. So that is siyang spirit being. Nagkatawang tao. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kaya siya ay nagpakababa at siya ay nag-anyong tao. Nasa anyong Diyos, Espiritu. Nag-anyong tao, nasa laman. Kaya magkaroon din daw tayo ng ganitong pag-iisip na si Jesus, bagamat nasa pagka-Diyos at kapantay ng Diyos, nagpakababa. Kaya wala dapat sa atin na nagmamataas. Lahat tayo, kaya nating magpakababa bilang pagsunod sa ating Panginoon. Yan, gano'n. Ano? So, kaya sabi, let this mind be in you. Ganong isipan din meron tayo. Marunong magpakumbaba. At pagka marunong magpakumbaba, hindi tayo mataas, kaya nating paglingkuran kahit sino. Yon. Kaya ang Panginoon nilingkod sa mga magiinom, magnanakaw, harlot, mga makasalanan, pinaglingkuran niya ang iba't ibang tao. Tayo man ganun din. Hindi tayo mamimili ng paglilingkuran. Kagaya ng ating Panginoon. Amen? Okay, so salamat po sa Panginoon. Every Wednesday, meron po tayong iba't ibang mangangaral. Nagpapasalamat tayo. Marami pong mangangaral dito sa Pilipinas at tayo dito po sa Christ Baptist Church. So natutuwa tayo at dalangin natin, lahat pa marami pang mga mangangaral, hindi tayo maubusan. Kahit yung mga kabataan natin, dumating ang time na they can stand, na hindi lang basta nangangaral, tama ang mensahe, tama ang pangangaral. Amen? Okay, so ready na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen? Oo, ang ating tagapagsalita at mangangaral ngayon ay nurse, nagpulis, nagbusinessman, ano pa ba? Nag-teacher. Teacher ba? Hindi naman. Kala ko nag-teacher din eh. Pero iba-iba na. Plus, siya ay ama ng tahanan na merong tatlo na ang anak. Oh, amen. Salamat. Lumalaki pamilya. Purihin ng Panginoon. Okay, tayo po tumayong lahat. Welcomein po natin ang ating kapatid. Narito si Brother Israel Santos. Brother Israel, will you please come and preach to us the word? Magandang gabi po. Bukas po natin ang Bible natin sa Book of John, chapter 15, verse 4. Yan. Sige po, basahin muna natin ito. At ituon po natin ang ating attention sa mga sandaling ito, no, sa pagbabasa ng gospel. No? It's John 15, verse 4. So kung kayo po ay nandyan na, pakisabi Amen. Amen. So tayo po ay magpatuloy. All together, basahin natin. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself,
except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. So tayo po'y magpatuloy, ako po'y mananalangin, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos naming banal Ama, na sa mga sandaling ito ako po ay lumalapit para pagkalooban niyo ng wisdom, Panginoon. Once more, Panginoon, ay binigyan mo ko ng pagkakataon na maging kagamit-gamit sa ministry mo, Panginoon. Hindi na ako nagdalawang isip, Panginoon, to accept this opportunity, Panginoon, kasi alam ko, Panginoon, na there are so many backsliding episode, Panginoon, sa buhay kong ginawa ko. And this is the one and only moment, Panginoon, na pwede kong maitama, Panginoon, yung mga pagkakamaling iyon, Panginoon. Kaya po hindi na ako nagdalawang isip to accept this opportunity, Ama. And we pray, Panginoon, na use me, Panginoon, as a vessel. Turuan mo ako, Panginoon, and teach and every one of us here, Panginoon, na may bahagi, Panginoon, yung tamang salita, Panginoon, yung tamang kautusan mo, yung tamang kaisipan, Panginoon, na nais mong matutunan namin sa mga sandaling ito, Ama. Kaya po muli, Panginoon, kami po'y pagtibayin mo sa iyong mga salita. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, yan. So, yun, mga kapatid, no? Sa prayer ko, totoo na parang 2 weeks ago na rin, nag-message sa akin po si Pastor. At alam ko naman, no, pagka si Pastor na nag-message, it's about preaching, lalo na sa mga katatayan. So sabi ko, mukhang na naman, start na naman na yung mga tatay ay iisa-isahin. So, nung nag-message sa akin si Pastor, tinatanong niya ako kung available ako last Wednesday. Pero kasi at that time is nagawa na yung schedule namin sa trabaho. So sabi ko, Pastor, 2 to 10 ako. Hindi po ako available niyan. Pero by next Wednesday, sige po. Kaya ngayon tong araw na to. So sinikap ko na lang na mapakiusapan yung head ko na kung pwedeng gawin na 6 to 2 ang schedule ko. Pero unfortunately, ginawa niyang 6 to 6. Yan. Kaya umabol na lang ako dito. So habang nag-start tayo dyan, nandun tayo sa CR, nagpapalit ng damit. Yan. Pero sabi ko nga, minessage ko pa si Brother Aaron, kinonfirm ko mabuti. Sabi ko, Brad, 6 ba tayo? Ang reply niya sa akin, 6:30. So sabi niya, sige, good. Yan. So kaya ito po tayo ngayon, no? Makisuyo po tayo sa PowerPoint. Gumawa po ako ng maikli, 25 slides. Yan, 25 slides, pero paulit-ulit lang yan, no? Ayan. So babasahin ko muli, no? Sa John 15 verse 4, sundan niyo na lang po ng inyong mga mata. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, and no more can ye, except ye abide in me. Hinighlight ko dyan yung salitang abide in me. Sige po, patuloy tayo sa next slide. No? Ang pag-uusapan natin ngayon, it's about abiding in Christ. Alam ko, for many years ng pananambahan natin dito, napakinggan nyo na ito sa iba't ibang mga pastor, sa iba't ibang mga preachers, at sa iba't ibang mga Sunday school teachers, yung pagtuturo ng kaisipan patungkol sa abiding in Christ o yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Now, ang pagtuturo ko ngayon, this is not something new for everyone, no? Kumbaga ba sa sasakyan, ang sasakyan kasi 'di ba, para makapagbiyahe ito, makarating sa pupuntahan nito, it needs fuel, 'di ba? Now, ang gagawin lang natin is refueling. Kayo, previously in the past years, you have been fueled by this topic, abiding in Christ. And now, for this night, you will be refueled spiritually. Okay? Bakit? Para magawa natin makapagpatuloy sa ating journey bilang isang Kristiyano. Di ba? Ato, alam ko na rin na kasi ang isip, why we need to be refueled is that ang isip kasi is malilimutin. And it's normal, no? This is a normal mechanism ng ating brain. Kasi imagine ninyo sa araw-araw na tayo ay nabubuhay, pumupunta sa school, nakikisalamuha sa kapwa natin, ang daming mga informations pinaprocess ng ating brain. So hindi yun lahat ikikip ng brain, diba? And there are many informations na somehow makakalimutan talaga natin. And even sa mga preaching, kahit nga nabanggit pa lang ngayon, after 5 seconds, malilimutan nyo na kaagad dyan. O kaya naman may tao nagpakilala sa inyo, after 3 seconds, ano na nga pangalan mo, Brad? Ano na nga pangalan mo, sis?
Now, so yun yung kahalagahan why we need to be reminded or to be spiritually refueled, no? Okay? So, third slide. Get? Sabi dyan, abide or abiding. Alam niyo mga kapatid, just sa trivia, ang salitang abide or abiding in the Old Testament, this has been used for over 100 times. Pagkatapos, sa New Testament naman, yung salitang abide were used for 60 times. And yung salitang abideth, ginamit naman ito for 30 times. And lastly, yung pinsan nitong abiding, ginamit for 9 times. So kung isa-sum up ninyo, yung tatlo na yan, yung salitang abide were used for 100 times sa New Testament naman. Okay? And then bilang dagdag information din, sa dami-dami ng mga Bible translations, the first and the original King James Version na translation, yan lang yung Bible na makikita niyo ng salitang abide or abiding. Yung mga NIV, yung English Standard and other translations, hindi nila ginagamit yan. Kasi nga, surface English na ang gamit nila. Ito, Old English talaga. Okay, so hindi tayo mamimislead, no, kung magki-King James Version tayo. Okay? Next, dictionary checking of its definition, di ba? Sabi diyan, abide or abiding, sabi doon, means to dwell. Manahan tayo, di ba? Or kumbaga, tumira, manahan. Okay? To remain, manatili. And then lastly, definition niya na sabi diyan is, continue staying in a place or state. Magpatuloy ka na manatili sa isang lugar or sa isang disposition or sa isang katayuan. Di ba? Now, biblical checking naman ng definition nitong abide or abiding is that ang sinasabi dyan, this is a consistent, dependent, consistent dependent relationship with Christ. So kapag ka sinabi mo, I abide in Christ, brother, sis, check mo muna yung salita mo. Check mo muna yung sarili mo. Kasi malalim na salita ito. Okay? Dapat it reflects your consistency sa buhay mo, no? And at the same time, dapat very dependent ka with your relationship with Christ. Diba? Kasi kung, halimbawa, gagayahin nyo lang din naman ako, pa-absent sa church, no? Every Wednesday, wala ako. Hindi consistent yon, no? Hindi mo masasabi na yung relationship with Christ is very dependent. Kasi wala ka sa church eh. Now, masasabi mong dependent ka in Christ or to Christ kung wala ka sa church tapos pakiramdam mo talagang hinang-hina ka, feeling mong mamamatay ka na. So that manifests dependency. Okay? And if you have that, well, congratulations kasi you are now showing, no? You are now demonstrating an intimate walk with Christ. So yun ang ibig sabihin ng abide sa biblical definition nito. Ikaw ay nagpapakita ng consistency and at the same time, dependent relationship with Christ. Okay? So next slide, yan. Balikan natin ang John 15 verse 4. Sabi diyan again, basahin natin all together. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. So dito sa slide na to, hinighlight ko naman yung salitang the branch and the vine. Siyempre alam niyo na to. Kaya nga, we are here to review, di ba? To recall. So bakit hinighlight ko yung the branch and the vine? So next slide, sabi dyan, the vine. Ano ba tong the vine na ito? Anong tinutukoy nito? Basahin natin ang John 15 verse 1 all together. And sabi dyan, I am the true vine, and my Father is the husbandman. So yung palang the vine, tumutukoy ito to someone. Pero yung someone na yun, hindi siya basta-basta someone na kagaya nating tao. Sabi dyan, I am the true vine. Of course, ang tinutukoy nito is Christ. Okay? So hindi ko muna babalikan ko yung salitang husbandman na yan, okay? Next slide. Sino naman yung the branches, okay?
Sa next slide, sabi niya sa John 15 verse 5, I am the true vine, ye are the branches. Diba? He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. So malinaw na ang definition ng the vine is Christ, and the branches is us, the church. Okay? Next slide. Bilis natin, no? Nakaka-anim na kagad tayo. Diba? Dadaan-dahanin ko na. Okay? Sa slide na yan, so pinapakita ko lang naman dyan yung picture ng grape tree. Meron pa bang hindi nakakita ng grape tree? Wala. Kasi kahit dito sa Pilipinas, locally, pinuproduce na yan or nagtatanim na tayo niyan. Unlike years, maybe decades ago, wala, no? Pero nito, recently, marami ng mga places na nagtatanim sila ng mga grape. And ino-open na yan sa public for yung place to go para Instagram, Facebook, ganyan, di ba? So yung nakikita niyo sa first picture, yung pinaka-main na sanga, that is the vine. So alam niyo na yan, no? And then yung sa second picture, hindi natin masyadong ma-highlight malakihan Pero yung pinaka-malaking bahagi ng sanga, so sabi ko nga, yan yung the vine. At sa definition ng John 15 verse 5, that is Christ. Okay? And then yun namang mas maliit na mga sanga, makikita ninyo, 4 na piraso, yung may dahon, yung baba, na merong bunga, at yung 2 pa doon. Those branches, tayo po yan mga kapatid. Okay? That's the church. Okay? So magpatuloy tayo. Next slide. Okay, next slide. Dadaling ko naman kayo sa ibang mundo. Ayan. Balikan naman natin yung pinag-aralan natin sa anatomy ng halaman. Sabi, yung vine, di ba? Yan yung main trunk, yung katawan mismo nung puno o nung halaman. Okay? Tapos, kung babasahin natin ang definition, ano ang function ng katawan na yan, is that, sabi, it provides structural support so that the plant can grow tall enough to capture sunlight. So kung wala pala yung sanga na to, hindi mabubuhay yung halaman o yung puno. Kasi sa dami ng competition, especially competition sa sunlight, yan, hindi nila maabot yung sunlight, eventually, parang ito, mamamatay yan. It withered away. Okay? Next, ano pang function ng vine? This is the vital transport system. Okay? Mula sa ugat, sabi, diyan dadaan yung alin? Moving water, minerals, sugar. Okay? Papunta doon sa upper parts of the plants. Okay? Doon sa itaas na bahagi ng plants. Okay? Pwede natin pakita yung isang sinend kong picture, yung nag-iisa lang. Pwede pasuyo. Babalikan lang natin yung high school matter natin, sandali lang. Yung picture ng plant. Sinend ko sa messenger yun kay Brother Aaron. Ayan, hindi yata ma-retrieve. Anyway, ang halaman kasi meron lang silang 2 system. Ang tao, meron tayong 11 organ system. Diba? Andiyan yung digestive system, diba? The nervous system, respiratory, the cardiac. Pero ang halaman 2. Ayan. Root system, mula doon sa paso, pababa, o yung mga ugat, root system. First. Ang second system is yung pataas. Ang tawag dyan, shoot. Simula doon sa trunk yung katawan, hanggang doon sa mga maliliit na sanga, dahon, bunga, bulaklak, shoot system ang tawag dyan. Okay, so imagine ninyo, tignan nyo, ang function nung trunk or yung vine is to transport minerals mula doon sa ugat, papunta doon sa mga branches, dahon, para magbulaklak.
At kapag nagbulaklak, lalabas ang bunga. And without it, wala na. Patay na. Stop. Cut yung supply ng essential minerals, water, sugar. Yan. Okay? Next slide. Sige, iwasan na natin yan. So, with this, tutulungan tayo nito na maintindihan yung ating topic for tonight. Next slide po, balik na tayo sa slide 7 na tayo. Yan, sunod. Sunod pa, yan. Sabi naman dyan, branch. So anong function niya? Sabi, ito yung mga secondary wood stem. So yung mga maliliit, di ba? And at the same time, it support leaves, the flowers, and fruits. Nakikita nyo ba, mga kapatid, kung ano ang function natin as a church? Tayo na to. Ito na yung function nyo. Ito na yung function ko. Di ba? Hindi ka magsisimulang magbunga kung hindi mo masusuportahan yung dahon. And without leaves, di ba, saan ba sila? Photosynthesis sa leaves, di ba? And from the leaves, magkakaroon ng flower. With the help of bee, magkakaroon ng cross-pollination, ganyan-ganyan. Lalabas ang fruits. Kanino siya nakadikit? Sa stem, sa branch. Sino yun? Tayo yun eh. So nakikita nyo ba, kung hindi tayo magiging productive, hindi tayo magbubunga, hindi natin magagampanan yung role natin to support this. Okay? Yung vine, wala tayong kinalaman doon. There's nothing we can do about it. No? Task ng Panginoon yan. Ang dapat nating intindihin, ano ba yung trabaho natin? Brad, ano bang trabaho mo sa ministry? Ginagawa mo ba yan? Are you performing it well? So, kayo na lang makakasagot niya sa sarili ninyo. Ganon din ako. Kaya nga ako, sabi ko, nung inalok na ako to preach, binigyan ako ng schedule, hindi ko na ito tatanggihan. Kasi ito lang yung pagkakataon ko to somehow, hindi ko na may kukorek all the past mga backslide moments sa buhay ko eh. Pero ang pwede kong magawa is yung all things that is about to come, maitama ko. Somehow. Okay? Nang sa ganon, yung pinoproject ng Panginoon sa akin na bunga, eventually lumabas. Ganon din kayo, yung pinoproject ng Panginoon sa inyo, no? Masuportahan ninyo yung mga ministry ninyo, yung mga dahon na yan, eventually makita yung pagsisikap ninyo through the flower, at yung bulaklak na yon na magbibigay ng highlight sa inyo, career, di ba, sa ministry na yan, magbubunga yan. No? Yung mga wino-workout ninyong ministry sa music, yung mga nagtuturo sa Sunday school, kung naglilinis ka lang sa church, lahat yan, magbubunga yan. Okay? Next slide. Okay? Emphasize natin ang verse natin for tonight, John 15 verse 4. Sabi dyan, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. This time, hinighlight ko naman yung, the branch cannot bear fruit of itself. Okay? Next slide. Kung napansin nyo po, no, just sa pangalawa, sa second picture na yan, di ba may ilang branches? 4 eh, di ba? Kung tutusin yung 4 na yan, reflections yan ng klase ng mga tao, ng mga mananampalataya. Pero sa atin, for now, meron lang tayong 2 type ng branches na i-discuss, no? First branch is yung sabi dyan, a branch that bears fruit. Yun, no, yung nasa ilalim. So, sino kaya ito? No? John 15, verse 16. Sabi diyan, basahin natin all together po. No?
Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, that your fruit should remain. See? Sabi dito, but I have chosen you. So ang bawat isa sa atin dito ngayon na nakaupo sa mga upuan na yan, Christ chosen us. Hindi mo din na lang sarili mo dito, but it is Christ who brought you here. And it is Christ who ordered you, sabi dyan, no, that you should go and bring forth fruit. Yung bunga na yun, dapat mong dalahin yun. Kailangan mong i-produce yun. Should, no? Sabi niya, no, should go. Ang should tsaka shall, pareho lang to eh. It's a mandatory word. Diba? It's a mandatory word to bring forth fruit. Parang sa magulang, mandatory, bigyan nila ng pera ang anak nila sa pagpasok sa school. Mandatory sa magulang to send their children to the school to educate them. Mandatory sa bawat professional to engage themselves sa isang continued professional education para magkaroon ng promotion. So, mandatory sa bawat Kristiyano to bring forth fruit. Mandatory po sa bawat isa sa atin yan. And that your fruit should remain. Hindi ibig sabihin na nagbunga ka na, mag-stop ka na doon. Sabi, remain, remain, remain. Ang literal na bunga, eventually, nagra-ripe, mag-overripe, mabubulok na, magde-decay. Pero dito, sabi dito, should remain. So, possible ba yun na yung bunga everlasting? Yes, possible naman. Kung hindi mo bibitawan yung ministry mo. You get it? Pagka nagbunga ka na at hindi mo binitawan yan, magtutuloy-tuloy yan yung pagbubunga mo. Pero kapag nagbunga ka na ng minsan, tas binitawan mo na yan, stop na siya. It won't remain. Diba? So, yun po yun, no? A branch that bears fruit. Tayo yun, ha? Second branch is a fruitless. Oh, wait lang. I-emphasize ko muna pala yung picture. Sige, medyo yan na lang natin yung picture na yan. Hindi, yung kanina. Yun din yung sanga na yun na may bunga. Yan lang, yan. Pansinin niyo po, no? Alam ko hindi madali ito, pero yung picture na yan, may challenge dyan eh. Habang tayo, yung divine is Christ, isn't it? Habang yung branch ay nakaumang, nakadikit dun sa sa divine, kay Kristo, tayo ay naka-anchor ang buhay natin kay Kristo, tapos meron ka ng bunga, may napapansin ba kayong something different diyan sa picture na yan? I think wala, no? Parang wala naman. Pero yung hindi nyo nakikita dyan, na unforeseen is gravity. Ano naman ang meron sa gravity? Kayo bilang Kristiyano, ako bilang Kristiyano, responsibilidad mong dalahin yung bigat nung bunga mo. Gets? Bunga mo yan eh. Sa'yo nakadikit yan, no? So, responsibilidad mo yan, nadalahin. Now, kung mapaputol yung branch na yun na nakaumang dun sa vine, kay Kristo, kung ikaw ay maputol, no? Sa pagkakaumang mo kay Kristo, malalaglag yung bunga na yun. Ganon din ikaw. Diba? Ganon din ang buhay ninyo. Try ninyong lumayo sa presensya ng Panginoon. Putol ang relationship ninyo. Babagsak ang buhay ninyo. So yun yung gravity. Yung gravity na is the pressure na meron sa mundong ito. It pulls us down. Gets? So hindi naman mahirap, no? Naintindihan, na-review ninyo yung high school matter natin. No? It is the gravity, yung pressure ng mundong ito, yung mga bagay na gusto natin gawin, yun yung mga distractions eh. Yun din yung mga pumipigil sa atin para hindi tayo magbunga. Para mawala yung sarili natin, yung pagkakaumang natin kay Kristo. Di ba? Next branch is the fruitless branch.
Okay? Slide 11 na tayo. Prime biblical example is Judas Iscariot. Sabi diyan, despite following Christ and appearing to be a disciple, si Judas Iscariot still lacked to manifest yung faith. And at the same time, binitray niya pa si Christ. If not sometimes, most of the times, ganyan tayo sa buhay natin. Hindi na natin sisisihin si Judas, pero sarili na lang natin, tignan natin kung ano yung pagkakapareho natin kay Judas. Yes, once sa buhay ni Judas, naniwala naman siya kay Christ. Kaya nga siya isa sa mga disciple ng Panginoon. Pero eventually, binitawan niya yun. Tumalikod siya. Diba? So, ganun din tayo. Who else? O yung mga false prophets, hypocrites, and unbelievers. Outwardly, pinapakita nila, they preach, diba? Makadiyos sila. Outwardly. But they are lack of true faith. And because of that, yung righteous deeds, hindi malinaw na nagmamanifest sa kanila. Okay? So yung mga branch na yan na walang bunga, tayo pa rin yan. Kasi hindi naman consistent tayo eh. May panahon na may bunga ka, may panahon na wala. So tayo pa rin yan, hindi natin pwedeng sabihin, ay hindi ako yan, doon lang ako doon sa may branch with that bears fruit. Hindi ka naman 100% present sa lagi sa church. Ganun din ako. Ako, makikita ninyo, napaka-active sa ministry ng medical and dental mission. Pero other ministries, wala na, binitawan ko na. So, yung sarili ko, sometimes may dahon, sometimes yun, nakikita, nagpo-flourish, namumulaklak. Pero hindi ko alam kung nagbunga na ba ako. Kayo, alam niyo sa sarili ninyo, nagbunga na ba kayo? Tanungin niyo lang din po sarili ninyo. I-recall ninyo sa sarili ninyo. Sarili niyo yan. Ikaw at ang Panginoon lang nakakaalam yan. No? Ako, lahat ng mga secrets ko, hindi alam ng asawa ko. Pero alam ko. Alam ng Panginoon. Yan. Next slide. John 15 verse 2. Okay, dako tayo sa susunod na verse. Sabi dyan, basahin natin all together. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purge it, that it may bring forth more fruit. So, in-highlight ko ulit yung salitang he. Diba? Sino kaya tong he? So, the next verse will help us to reveal, no? Next slide. Ayan. Sabi dyan, John 15 verse 1. So, na-mention na kanina, I am the true vine, this is Christ. And my Father is the husbandman. Husbandman, hindi ito yung married man, ha? Sa Bible, ang ibig sabihin niyan is the master of the house o yung landlord. And with this particular verse, ang ginamit kasi dito para maintindihan natin is yung metaphorical garden illustration. Ibig sabihin, hardinero. Yan. So yung hardinero, siya yung magtatrabaho sa field, siya yung magti-take away nung mga sangang tuyo at mga sangang walang bunga. Diba? And at the same time, si hardinero din yung responsible for sa pag-aalaga ng halaman para eventually i-cultivate ito, 'di ba? Alisin yung mga damo at para magbunga.
That is Christ. Diba? Oh, that is the Father Himself. Next, John 15 verse 2. Same verse. Diba? Inulit ko lang. Every branch in me that bear not fruit, He taketh away. In-emphasize ko lang yan. Next verse. Sabi, every branch that bear not fruit, He taketh away. No? He taketh away. So pinuputol niya, inaalis niya. Alam ninyo, ang hirap na mangyari sa buhay natin ito. Pagka tayo na yung unproductive, unfruitful, no? Tapos tayo na yung aalisin. Imagine niyo na lang ganito. Sa competition, mananalo kayo ng 2 million. Tapos dalawa kayong umabot sa finals. Ikaw pa yung nalaglag. Di ba ang sakit? Isang pitik na lang o nakuha mo na yung pera. Ganon din to. Paano kung ikaw na yung candidate for the removal at ikaw ang inalis ng Panginoon? Ikaw yung sanga na yon. Ano kaya mangyayari sa atin? Kasi plainly manifested sa verse na yan, He taketh away, alin? Yung sanga that bear not fruit. Yung Kristiyanong hindi namumunga. Tayo na walang bunga. Kasi, useless. Kasi, kung sa palengke wala kang market value, hindi ka mabibili. Itatapon ka lang, nabubulok, nangangamoy. Inaayawan ng lahat. Ganon yun yung mga inaalis. Di ba? Kayo ba, kakain ba kayo ng mangga na marami ng itim-itim? Tatapon nyo na yun. Baka masira pa tiyan ninyo. So sabi dyan, next slide. The removal of fruitless branches signifies God separating unfruitful, insincere, or entirely inactive. Sometimes inactive po tayo sa mga ministry natin. Admit it po, mga kapatid. Consistent ba kayo? Maaling physically present kayo sa church, pero mentally wala naman. Saktong nandun lang kayo. Insincere, yun na ngayon. Physically present, pero sincero, attention-wise, wala. No? Sabi, believers. Sino dito yung believers in Christ? Taas kamay. So tayo yan. Tayo yan ang tinutukoy dyan. Subject for the removal. Gusto nyo pa bang matanggal? Gusto nyo pa bang maalis? Siyempre ayaw mo na. Kung nandun ka na sa finals, gugustuhin mo na ikaw na yung manalo. Di ba? At ang sabi dyan, from the life-giving vine. Life-giving vine. So ayun na nga Ayan na 1 milyon, no? Kuha mo na sana. Kaya lang wala Nagkaroon ng kakulangan sa'yo Ikaw natanggal. Diba? Ikaw ang inalis. Blessing na yan ay bibigay sa'yo ng Panginoon, no? Dahil nag-backslide ka, nalipat pa sa iba. Naibigay pa sa iba. So ganun siya, no? Ang Panginoon, kapag ka nag-alis, ang katumbas is, ano yung naka-red? Life. Tandaan niyo mga kapatid. Life. Hindi lang basta blessing. Buhay ang kapalit. Siyempre, pagka hindi mo na-perform na maayos ang ministry mo, kasalanan din sa Panginoon yan At walang kasalanan ang nakakalusot sa Kanya. Perfect siya Sinless siya. Hindi kayo pwede magsama. So anong kabayaran ng kasalanan? Alam na natin to. Life. Removal, life. Yan ang kabayaran.
Okay? Next verse, supplemental verse. John 15 verse 6. Sabi dyan, no, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Abide not, mga kapatid. Huwag tayong manahan, huwag tayong magstay sa presensya niya, sa gawain niya. Huwag tayong manindigan sa kanya. Abide not, yan ang sinasabi dyan. Anong kasunod? Cast forth. Itatapon. Ano pang kasunod? Withered, matutuyo ka, mawawalan ng buhay. Gaya nito. Ano pa? Saan? The fire. Doon tinapon. So yung removal na tinutukoy, yung life na kabayaran, saan? Ang punta? Fire. Nagkasala, makasalanan. Hindi tumanggap kay Kristo. Ano next? They are burned. Hindi sila nagsasurfing doon. They are burned. Kaya kung nandun na kayo sa finals, siguraduhin nyo na mismo na kayo na yung mananalo. Para makuha ninyo yung inaasam ninyong blessing. Kaya kung kayo nasa kalooban na ng Panginoon, abide. Huwag yung not. Just abide. Okay? Huwag nyo nang gayahin yung ibang mga backsliding na mga kapatiran. Ako, ituwid ninyo yung sarili ninyo. Bahala na ako ituwid ko yung sarili ko. God is with me. Siya na magbibigay ng conviction sa akin. God is with you. Siya na magbibigay ng conviction sa inyo. Just hear His calling. Listen, follow. Next, imagine yourself. Kayo yung nandun. Sinusunog. Imagine yourself, nasa kulungan. Hindi kayo malaya. Bibigyan kayo ng rasyon ng mga pagkain hindi makain. Pero dahil kailangan mong mabuhay at walang pamilya na bumibisita sa kulungan, obligado mong kainin yung pagkain niya kahit mga panis-panis na. Gusto niyo ba yung ganong situation? Diba? So kung ayaw niyo yung ganong situation, huwag niyo na rin gusto niyo yung sitwasyon ng pagbabackslide. Yung magkasala pa. Kasi hindi siya maganda. Okay? Yung John 15 verse 6, this is an honest warning from God. That there is a fire waiting sa mga nagkakasala, sa mga hindi tumanggap. Abutin natin sila. Kita ninyo yun? Di ba yung the vine? Ito yung branch. Sana ito tayo yung branch na nakaumang sa baba para abutin yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Okay? Next verse, 19. Malapit na tayo. John 15 verse 2, sabi dyan, ganun pa din. Hinighlight ko. Yan. Yan ba yan? Atras lang ng konti. Atras pa. Yan. Okay, atras lang ng isa. Sabi dyan, every branch that bear fruit, He purge it, that it may bring forth more fruit. He, siya pa rin, wala nang iba. The gardener, the Father. Walang ibang tinutukoy dyan, siya lang. Purge it, siya naglilinis. No? Next verse, yan naka-highlight na yun, sabi dyan, it means that God is actively cleansing and refines His followers who are growing in their faith so they can become even more spiritually productive. Ang hardinero ang nagbibigay ng punla, ng pataba, nag-aalis ng damo sa paligid, nang sa ganon, itong halaman na to ay siguradong mabuhay and eventually lalaki, mamumulaklak at magbubunga.
So yan yun, no? How? By purging, by cleansing. So tayo kahit Kristiyano na nagkakasala pa rin, yes, totoo yun. But there is a process of purging. Paglilinis, continuous. Kaya wag niyo susukuan kahit nagkasala. Ihingi lang natin ang kapatawaran sa Panginoon. No? Papatawad pa rin siya at magpapatawad. Next. Next pa. He purged it, yes. So to purge means to prune, to cut, or cleanse. Sa yung mga nagtatanim ng mga grape, no, yung grape growing ang tawag diyan, viticulture. So sabi diyan, a gardener trims away dead leaves. Lahat ng mga tuyong dahon inaalis, lahat ng mga sobra-sobrang dahon inaalis, no? Para ma-divert, no, yung sustansya. At dumiretso doon sa kung meron ng maliit na ubod diyan ng bunga, doon na lahat pupunta. Yung water, yung minerals na binanggit kanina, yung sugar. So that's the reason behind. To divert and to maximize yung growth, mapabilis. No? So ganun ang purging ng Panginoon sa atin. Kung tayo ay mananatili. Sabi nga, to remain, that's abide, di ba? To remain or to to dwell. Spiritual application, no, ng to purge, God removes distraction. Inaalis niya sa buhay natin. Halimbawa, ikaw, bago ka makakilala kay Kristo, ang iyong mostly pinagkakaabalahan is cellphone. Gumagawa ka ng mga video vlogs kasi nga ikaw ay marami ng 2 million, 3 million followers. Pero kung ikaw ay meron ng Kristo sa buhay, bibigyan ka niya ng conviction, anak, tigil mo muna yan. Alam ko marami ka ng followers, pero bigyan mo muna ako ng attention. Masyado nang you spend too much time for that phone, for your followers, sa mga video na ginagawa mo. Nakakalimutan mo na ako. That's how purging is. God is minimizing or totally eradicating lahat ng mga distractions na yan. Kung ikaw ay merong, before ang routine mo, monthly, nag-out of the country ka kasi marami ka ng pera kinikita sa pagbablog. Kahit linggo, i-schedule mo yung flight mo kasi nga mostly, kung di ako nagkakamali, mura ba ang ticket ng linggo? Sabihin natin mura ang ticket ng linggo. So itatapat mo yung flight mo ng linggo. A-absent ka sa church. Pero dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoon, sabi mo, you abide in Him, sa sacrifice mo na yun. Yung flight mo, hindi mo na siya tatapat ng linggo. And sisiguraduhin mo na pagbalik na susunod na Sunday or ng Wednesday, nasa church ka na naman. So ganon yung purging, ang pagtutuwid ng Panginoon, ang paglilinis niya. Ganon niya kinakat yung mga, hindi naman niya totally aalisin eh. Bibigyan ka pa rin niya ng kasiyahan. Pero this time, scheduled na dapat. Okay? Next, yung mga bad habits, pag-iinom, pagsusugal, kasino, pambababae, lahat yan. Mga bad attitudes, pagsusungit ng basta-basta, pagmumura, kakat out lahat yan. Although this is a very challenging, no? Pero sa ganitong paraan tayo kasi magbabago. Para magawa natin, no, to abide Christ. Kasi nga pag sinabi mong abide, di ba? This is a perfect demonstration of an intimate walk with Christ. Yung buhay mo, lumalakad ka at sa paglakad mo, kasama mo si Kristo. Diba? So si Kristo, hindi naman siya magbibihave ng ganyan. Hindi naman siya magsusungit basta-basta. Hindi naman siya magmumura. Diba? So dapat ganun ka din. Next slide, malapit na tayo. So kapag nagawa natin ito, hindi man right away, that's the time we can say, we are abiding in Him. Kita ninyo yung slide natin kanina, hindi ko yan, binalikan lang natin yan, no? Sabi, the biblical description ng abide or abiding, there is a consistency and dependency, no? Sa relationship mo with Christ.
Dictionary definition, to dwell. Manahan ka kay Kristo. Remain. Di ba? To stay. Kahit nag-backslide ka na, bumalik ka uli. Mag-U-turn ka. Sa mga driver dyan, mag-U-turn ka. Di ba? Continue staying. Kung ikaw ay naniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas mo, bilang Panginoon mo, manatili ka sa paninindigan mo. Yun lang yun. Do not be easily persuade o yung matangay ka ng agos. That's abide or abiding. Next verse, supplemental verse, John 15 verse 7, sabi dyan, if ye abide in me, my words abide in you. Ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So this is a promise of Christ, and it's an infinite. Hindi yung kapag ka nangako siya, mamaya-maya magbabago ng isip niya, ay hindi, wag na nga, nagkasala ka eh. Hindi siya ganun. Basta nangako siya, that's infinite. Walang timeline. Kung kailan niya i-withhold. Hindi gaya natin, may mga due date. Punong-puno tayo ng mga due date. No? Mga deadlines. Last slide. Conclusion. 1 John chapter 2 verse 5 and 6. Sabi dyan, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked. Sabi niya, whoso keepeth his word. No? When you keep it, nandiyan na yan, it remains in you. So ang ine-emphasize nito, when you keep it, you obey. Di ba? Tapos, nagmamanifest na sa eventually sa katauhan mo. Kasi yan na yung prinsipyo na laging nasa isip mo eh. Si Kristo, yung salitang abide, no? Hindi mo na iaalis yung sarili mo dyan, lagi ka na nakadikit dyan. Yan na magpapaalala sa'yo yung salita ng Panginoon, no? Halimbawa, may dumaan na sexy sa harapan mo, no? Dati, very attractive ka sa ganyan. Pero dahil meron ka ng Kristo at sinasabi mo, you abide in Christ, di ba? Tumanggap ka na rin sa Kanya, yun ay magpapaalala sa iyo na, kapatid, no? Sasabihin, oh, Israel, huwag mong tignan yan na may halong pagnanasa. Yun ay mananahan sa inyo eh. You keep it, di ba? It stays in you. It stays in your mind. At sabi dyan, no, yung verse 6, if someone claims to abide, no, in Christ, their life should reflect it. Dapat nagre-reflect ito sa iyong buhay. They are expected to live their daily lives following the exact example of Christ. Parang yung halimbawa, ang mga professionals, no? Lahat ng mga nagtapos ng pag-aaral tapos meron silang PRC license. Nag-oath taking yung mga yan. Kapag ka nag-oath sila, they stick to it kung ano yung pinanumpaan nila. Pagka hindi sila nag-stick doon, it's a violation ng kanilang profession. Halimbawa, merong doktor, minalampasan siya, aksidente. Dahil may duty pa sa ospital, iniwanan na lang. May nakalagay na ganun sa kotse niya. Pwede mong parahin nyo kapag ka ganun eh. O kahit sino pwedeng pumara. Basta nakita niyo yung sasakay na mayroon ng ganun na nakalagay doktor. Tapos hindi, dumiretso na siya kasi malilate na nga siya at may hinahabol siyang DTR. No? Yung time clock. Kung hindi niya nirespondihan yung na-aksidente at may nangyari doon, professionally, he is liable. So ganun din tayo, if we say we abide in Christ, we ought, nanumpa na tayo. Diba? Na yung buhay natin sa araw-araw, ano sabi dito? We should follow
the perfect example of Christ. So yun. Lastly, end na po tayo. It's a comforting verse. Meron pa yan. Meron pa yan. Ayan. John 15 verse 9, mga kapatid. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. So mga kapatid, ito na lang encouragement ko sa inyo, no? I'm not a good example, no? Pero ang encouragement ko na lang din, ang pinangahawakan ko na lang yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit lagi ako nagbabackslide, absent sa mga ministry na pinanumpaan ko, isa na dun yung sa choir, diba? Nag-commit din ako ng paglilinis dito, pero hindi ko siya nagagawa. Pero ang pag-ibig na lang talaga ng Panginoon na nagbabalik sa akin sa ministry. Yun na lang, no? Kasi without His love, kung inalis niya na ako, yung removal na yon, ineject niya na ako, hindi na ako tatayo dito to share His word. Okay? So, yun po, tayo ay manalangin. Dalangin ko na nangusap ang Panginoon sa atin. Maraming salamat. Panginoon, Diyos naming banal, muli ay nais ka namin pasalamatan sa mga sandali ito. We pray, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, help us, Panginoon, to abide in you. This is not easy, Panginoon, but this is a challenge, Panginoon, na dapat ay, at sana ay tanggapin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Help us, Panginoon, na eventually sa aming buhay ay masunod ka namin, hindi man ganun kadali, pero step by step, Panginoon, ay makasunod kami perfectly and makalakad kami, Panginoon, sa buhay namin ito, sa buhay namin ito, with you, Panginoon. Muli po, ikaw ang magturo sa amin, Ama, at magtuwid sa aming buhay, sa aming mga pagkakasala, magpatawad. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Well, ang ibig sabihin po niya yung John chapter 15, in addition, to remind, na hindi po yung sanga na hindi namumunga at inaalis, nawawala ang kaligtasan. Hindi po nagtuturo tayo ni ang Bible na ang ligtas na ay nawawala ang kaligtasan. Yung itinatapon sa apoy, yung part ng judgment, meron kasing mga tao na akala mo sanga na nakadikit din. Pero walang bunga, hindi sila namumunga. Kasi meron lang silang anyo na sila'y sanga. Pero hindi naman sila konektado kay Kristo. Parang si Judas ba? Kasama. Pero walang bunga. Wala, hindi na bago si Judas. Pati yung sa yung 1 John 2:19, naalala niyo 1 John 2:19. Sila'y nagsialis sa atin sapagkat hindi sila sa atin. Yun ay mga kasama. Pero later on, nag-aalisan din. Hindi na wala kaligtasan nun. Mga hindi talaga ligtas yun. Yung mga ligtas, nananatili, nag-abide. Kung may mahina, nililinis, pinalalakas para mamunga. Kaya hindi ito nagtuturo ng kaligtasang nawawala. Okay po. Kaya huwag kayong matatakot kung kayo ay nagkakamali, nagkakasala. Yan ay natural sa Kristiyano ang magkasala. Ang hindi natural sa Kristiyano, yung pagka nagkasala ka, hindi ka nalulungkot. Kasi may Holy Spirit The grievance of the Holy Spirit, nagigrieve siya. Kaya ang Kristiyano, kahit magkasala, bumabangon. Nanunumbalik, nagsisisi. Okay? So tayo po ay nagpapasalamat sa mensaheng yan. Paalala po ito sa mga taong ligtas, na nagsasabing tayo ay ligtas, tayo ay talagang mamumunga. Ito ay tungkol sa atin, paalala sa atin para hangarin natin na lalo tayong magbunga. Doon naman sa mga hindi ligtas, pero mukhang ligtas-ligtasan, ito'y babala na merong hatol na hindi natin malalampasan, hindi natin matatakasan. Kasi kilala ng Diyos sino yung Kanya. Di ba yung nakalagay sa 2 Timothy 1:19 ba yun? The Lord knoweth them that are His.
kilala ng Panginoon, yung tunay at hindi tunay. Amen. So, let us abide in the vine. Manatili tayo sa Kanya. Kahit may bagyo, kahit tag-init, tag-ulan, kahit sa dilim, manatili tayo sa Kanya. Yun ang pinaka-key. Halimbawa, nalihis tayo, nanghina tayo, nag-backslide tayo. Yung naalala nyo si Brother Ulysses, ilang taong nag-backslide? 18 years na nag-backslide. Pero alam niya, save siya. Hindi lang siya nag-church. Backslider nga eh. Pero later on, nung ma-encourage mo na siya, yun, pastor na. Minsan ganun eh. Si Peter nag-backslide din eh. Kaya talagang magpakatibay tayo sa Panginoon. Okay? So tayo tumayong lahat. Tayo ay umawit. Awitin natin yung He abides. Yan. He abides. I abide in you, you abide in me. Ang talagang salvation, yung He abides in us. Na nananatili siya sa atin. Kaya lang tayo ni-encourage, manatili tayo sa Kanya, magtapat tayo sa Kanya. Amen. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. Everyone, let's sing this song. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss is the secret all is this, that the Comforter abides with That's me. the Holy Spirit indwelling. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Salamat. Ito yung hindi aalis sa atin, yung Holy Spirit. Amen. Amen. Brother Nair, pasalamatan mo yung ating mga kaloob na titipunin ngayong gabi. Pasalamat tayo sa Panginoon. Tayo po manalangin. Kailangan muli kami dadulog po sa inyo. Ito na po nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong salita. Thank you, Lord. Salamat po sa lalaki na inyong ginamit. Amen. Panginoon, ay masupungan nyo kaming piliin kayo, Panginoon. Pwede po kaming umalis, pwede po kaming lumayo. Salamat sa inyong biyaya, inyong kamay, patuloy na maabot po sa amin. Ito nga, Panginoon, kami ay masumpungan nyo pong hindi magkusang umalis, kundi piliin naming manatili po sa inyo. Amen. Nawa ay magiging karapat-dapat kami sa inyong patuloy na pagpapala po sa amin. Yes. Alam po namin ang lahat ng bagay na mabuti ay nagmumula po sa inyo. At marami po kami tinanggap ng mga bagay na mabuti at aming in-enjoy na sa aming buhay. Apo. Kaya nawa, Panginoon, ang mga bagay pa nito ay patuloy na mag-remind po sa amin na wala po kaming anumang pwedeng magawa na magkaroon ng mga bagay na ito kundi ayon sa inyong kapahintulutan. Kaya nawa, Panginoon, ang aming response po sa inyo ay tunay na pasasalamat at patuloy na pagpili na manatili po sa inyo. Yes po. Hiwalay po sa inyo, wala po kami magagawa, wala pong mabuti mangyari po sa amin. Kaya nawa, Panginoon, kusain po namin, piliin po namin na patuloy na manatili po sa inyo. Yes po. Patawad po sa lahat ng pagkukulang po namin, ang lahat ng mga matitipon ngayong gabi po na ito, ay nawa inyo patuloy pagpalain upang patuloy na magamit sa kalalago po na inyong gawain. Yes po. Ito po yung sa matalangin, tangis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Buti na lang, hindi tayo ang Hindi tayo ang pastol. Sabi ng Bible, hinahanap niya ang mga tupang nawawala. Kaya pagka tayo pawala-wala, buti na lang hinahanap tayo ng pastol ng ating kaluluwa. Yan. At saka sabi nga
isa man sa kanila ay wala, akong naiwala. Pagka tayo tupa ng Panginoon, isa man, walang maiwawala. Amen. Okay, so salamat po. Alright, so reminder natin, mga naka-online at saka mga narito at mga makakapakinig pa na miyembro ng ating simbahan, yung pong ating commitment para po sa ating missionary, John Mark Dakutanan. Ipadala niyo lamang po sa ating kapatid, kay Brother John Mark, idirekta niyo or kay Brother Eli. Padala niyo sa ating treasurer para maipadala, mabuo yung ating mga commitment. Alright? So makikita nyo naman yan sa group chat. I think may listahan doon ng mga nakabigay na at saka yung mga wala pa. Patuloy lang nating para matapos natin ito. Dahil may mga gagampanan pa po tayong mga pagkakaloob at para sa gawain ng Diyos. Amen. So salamat po sa Panginoon. And also to remind, meron po silang ngayon, prayer vigil. Remind ni Brother Nehemiah. Hello po. Yeah. Mga kapatid, ang ating pong young adults ay magsasagawa po ng prayer vigil. Ngayon po, pagkatapos ng ating prayer meeting, kayo po ay aming inaanyahan. Makasama po namin kayo. Ito po ay gagawin mula po ngayon hanggang alas 12 po, maximum na po iyon. Magkakaroon po tayo ng preaching, prayer. Food is also provided din naman po. Salamat po. After po ng service, meron po tayong goto dyan. And then after po kumain, magsisimula po agad tayo. Salamat po. Amen. Maganda pong gawain yan. Dahil yan po ay natutuwa tayo na yun ang takbo ng isip ng ating mga young adults. Hindi mga kalayawan, kundi kabanalan. Pagiging makadiyos. More power from God. Amen. Tayo po tumayong lahat. Tayo magwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa aming tinanggap na mensahe mula sa iyong salita about abiding in Christ. Salamat po sapagkat tungkol po sa pagbubunga, ito po ay nakalulugod sa iyo at lalo mo kaming lilinisin para lalong magsipagbunga. Kaya umasa kami na kapag kami namumunga, meron pa ang Panginoong ipadadalang mga trials, testings, sufferings, lahat ng ito para palitawin yung mga kakulangan namin, kami subukin, makilala namin ang aming sarili, saan namin kinakailangang magpakalakas pa, saan namin kailangan pa ang iyong tulong, at saan lalo dapat kami magtiwala sa inyo, ano yung dapat naming ipaglaban, ano yung dapat naming sundin, pahalagahan, pag-alayan ng aming buhay, na hindi pa po kami ganon. Kaya sa pamamagitan po ng mga karanasang pinapahintulot mo, ay nililinis mo kami. At sa paglinis na ito, lalo kaming mamumunga. Kaya salamat po sa hamon ng iyong salita. Ang pagbubunga ay intentional. Hindi po ito accidental. Kinakailangan po itong sumusunod sa plano ng Diyos, sa paraan ng Diyos. At hindi lamang po for one time activity, ito po ay lifestyle, ito po ay lifetime, ito na po ang aming buhay kay Kristo araw-araw. Kaya salamat po, i-bless nyo si Brother Israel, patnibayan mo po siya, patibayin mo siya, gaya ng kanyang nababanggit na siya ay may mga time na siya ay mahina din. Palakasin mo siya lalo, pagtibayin mo, lalo ang kagalakan niya sa paglilingkod, katunayan ay hinahangan niya, lalo kang mapaglingkuran pa. Kaya dalangin namin, ikaw na po magpapala sa aming lahat. Ingatan kami sa pagwahiwalay. Pagpalain niyo po ang prayer vigil. Nagaganapin po pangungunahan ng aming young adults. I-bless niyo po ang mga kabataang ito na maging matagumpay sa buhay pananampalataya at maging sa buhay man sa pagpapamilya at paghahanap buhay at paglilingkod. Dalangin namin ang lahat na nagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, and all the people say amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Magandang gabi. Take your snack, magmerienda, and then lahat ng able, willing, available, you can stay and join the prayer vigil. Kung talagang kailangan kayo umuwi at hindi nyo kaya, pwede naman kayong ilang oras na you can join for a first hour, 2 hours, ganyan, ano? Okay, so salamat po ng marami. Brother Israel, magandang gabi sa ating lahat.